Pagdating Parang sumaka to. paupo pa lang sila. May tanong po daw. Una na lang kami. Tanong puto daw. Sige. Sige. Ganda nyo, no? Kasi meron po daw isang yung mga nakaupo kapatid na yan. natin na naguguluhan siya kasi Mm. may senaryo na nagbubudo siya. Ito pangkalahatan yung tanong. Pangkalahatan na tanong na. Mm. So bale, nakapagbudo na daw po siya. Tapos ngayon nga, meron siyang anak na may time na huhugasan niya ng private parts. Oh, naalis yun. Hindi may iwasan yun, Oh, di so ba? yun, naguguluhan siya na kung makakasira po ba doon ng kanyang wudu ito. Okay, good question. Okay, bismillah, wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajma'in. Khilaf ng mga scholar. Ang issue na yan ay hindi nagkakasundo yung mga ulama, yung mga fuqaha sa bagay na yan. Maging yung paghawak ng pribadong katawan mismo, ng sarili mong pribadong katawan, nagkaroon ng khilaf. No, between the majority of the scholars at saka ng ibang madhab. But of course, the majority of the scholars ay nakapag-invalid ng wudu. Regarding din sa tinatawag na paghawak ng pribadong katawan sa iba, matandaman o bata, ay nagkaroon din ng khilaf, nagkaroon ng different opinions ng mga scholar. At of course, ilan sa mga fuqaha nasasabi nila na ito ay nakapag-invalid since na ito ay pribadong katawan. So, ibig sabihin, the point is pribadong katawan. Private parts. Either sarili mo o sa ibang tao. Bata. Bata man o tinatawag na sabihin natin matanda. No, kapag nahawakan ang farj, kumbaga, ay walang duda ito ay nakapagpapulang bisa ng udo bilang pangkalahatan. Okay? So, may mga iba naman na hindi kino-consider ito. To reconcile between the two opinions, ay mas maganda na pag this time, pag nag-ano kanyan, mag-suot ka ng gloves o kaya ng harang. Halimbawa, di ba mayroong plastic na Gloves. Yan. Plastic. O kaya anything na, may budo ka. Okay? Tapos ayaw mo na ulit magbudo. Okay? Then, magsuot ka ng gloves o ano man katulad nito. Tapos, maghugas ka sa anak mo. Walang problema sa ganun. Or di naman kaya kung wala kang makitang gloves, di ulitin mo. Mas mainam yun. Higit na mas mainam yun. Para sa ganun, mawala ang issue. Ibig sabihin, kapag ginawa mo yun, walang issue. Pag niulit mo yung wudu, walang issue. Pero kapag hindi mo inulit, magkakaroon ng issue. So, anong gusto mo? May issue, walang issue? May issue. Sarap na may issue eh. Okay. Yun ang doon. Pero kung may mga opinion naman, kung halimbawa, na tinatamad ka na magsagawa ng wudu, tapos ay naghugas ka, o kaya nahihirapan ka, then walang problema yun, still na valid ang wudu mo. Pero yung nga, pinakamainam, the best opinion, para walang issue, ulitin mong wudu mo. Diba, Hindi naman kaya magsuot ka ng tinatawag ng gloves. Kasi but pinapahintulutan siya. Oh, pero mas malakas kasi ang dalil. Malakas ang dalil. Yung mga nagsasabi na Kailangan- nakakasira ng wudu. Nakakasira ng wood. At kailangan, o kung gagawin mo yun, may harang sa kamay mo. Oh, kung halimbawa, kung gawin mo yon, na hindi mo para hindi masirang wudu mo, maglagay ka ng harang. Bot nga, parehas pwede. O kaya Kung ulitin mo nag-aalin wudu lang mo. ka, Walang harang. oh sige. Kaya parang di ba sa wudu mo, si Yusuf ang pagdinisin mo. Tawagin kapatid. Pangkalahatan, alam mo sabi ng misis ko, di buking na buking ka. Misis mo pala. Bigyan na po yung another question mo. Yun lang. Yung tinanong ko sa tinanong ko rin sa'yo. Di ka book. Sabi ko, tanong kayo sa. Mm. Yung pag-usol ba? Okay. Gusol, okay. Go ahead. Anong gusol? Tungkol doon. Ano? Ay, opo, hindi maganda. Ang ganda, gusto lang. Hindi maganda. Parang alam ko na yan. Sige na.